What is up, Potatoes? What is up sa inyo mga patatas? Nagbabalik naman tayo, boys. Siyempre sa ating panibagong video. Isa rin talaga to sa matuturing na mga AUV dito sa atin sa Pilipinas. Ito yung mga pambansang AUV. Kalaban nito yung Adventure, yung Revo. Sila yung magkakalaban ng mga panahon na to. Kahit tumagal siya ng halos 2 dekada dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa rin talaga nawawala sa panlasa ng Pinoy. Tara, quick history muna tayo, boys. Noong 2001, pinalitan ng Isuzu Crosswind yung sikat na itong kapatid, no? Yung Isuzu Highlander. Pero noong 2002, dito talaga bumanat yung Isuzu eh. Ito yung mga panahon na mainit yung labanan ng mga car makers sa AUV section sa atin dito sa Pilipinas. Diyan na naglalabasan yung mga Toyota Revo, mga Mitsubishi Adventure. Diyan sila nagkakatunggali. Ang Isuzu Crosswind, isang selling point talaga nito, yung kanyang makina. Bit-bit na ito yung kanyang 4JA1 na direct injection tapos diesel engine. Hindi man ito yung pinakamabilis, pero isa to sa mga pinakamatibay na makina. Tapos deterno mo pa ng napakatipid na krudo, tol. Kung ilalaban mo dun sa Toyota namin to, putya panis. Siyempre yung kanyang look, macho, modern yung kanyang itsura kung ikukumpara mo dun sa nauna niyang iteration na Highlander. Kaya talaga naging status symbol ang Crosswind doong early 2000s. Sa totoo lang, base sa naalala ko, yung Isuzu Crosswind, hindi naman talaga siya high-tech. In fact, sa modern standards natin ngayon, medyo maiingay at matagtag siya. Pero ito yung mga dahilan kung bakit naging patok talaga sa mga Pilipino to. Maintenance, kahit sang kanto, kahit sang shop dalihin, kaya-kaya nila ayusin to kasi tol, 4JA1 yan eh. Flood ready. Kung naalala nyo, boys, sobrang daming mga bagyo dati. Ngayon kapag naka-crosswind ka, putya, hanapin mo yung mga baha eh. Kasi sobrang taas ang ground clearance nito, boys, kumpara sa mga competitors niya na mga sasakyan din. At syempre, ang kanyang resale value. Hanggang ngayon, may presyo pa rin talaga ang Isuzu Crosswind. At syempre, lahat ng bagay naman merong katapusan. Noong 2017, tuluyan ang itinigil ng Isuzu ang production ng Crosswind. Ano nga ba ang main reason? Dahil sa Euro 4 emission standards. Ang luma kasing 4JA1 tol, Euro 2 lang. Kaya hindi siya pumapasa sa bagong environmental regulation ng ating government. Pero kahit more than 20 years old na yung mga sasakyan na Crosswind dito sa atin sa Pilipinas, makikita mo rin talaga sila, boys, naglo-long ride, sobrang dami ng dala, sobrang siksikan sa loob. Dito talaga mapapatunayan kung gaano katibay ang Isuzu engineering. Ngayong video, boys, nakahanap ako ng Isuzu Crosswind na galing pa sa first owner. Boys, binili nila itong kotse na to noong 2002. Brand new. Sila mismo yung first owner, boys. Interesting tong video na to kasi, boys, wala naman halos nagre-review ng mga Crosswind dito sa YouTube platform, di ba? Curious din ako kung gaano nga ba katibay, ano na yung mga napalitan, sirain ba, matipid nga ba sa gas, matagtag ba siya, mausok nga ba? Sobrang daming tanong sa isip ko, boys, about sa Crosswind. Kasi sobrang tibay talaga eh. Ito lang yung nakikita kong kotse na lumalagpas sa Revo namin. Simulan natin yung video, boys, kasi sobrang interesting ng story na to. At yung kanyang kotse. Let's go! Welcome back sa ating panibagong video. Nakahanap na tayo ng isang sasakyan, tol. Palagi nyo nire-request, guys, pero nakakita tayo ng Isuzu Crosswind, tol. Ito, guys, maganda story nito kasi galing siya sa first owner. Hanggang ngayon, tol, sila pa rin ang may-ari. Curious ako, guys, sa story ng sasakyan na to. Sa buong mundo ng Isuzu, tol. Ever since na-shoot natin yung D-Max, sobrang curious na ako sa Isuzu world, tol. Napakatibay talaga. Tawagin natin yung owner, guys. Let's go! Ito pala yung owner, guys. Brother, pakilala ka sa vlog natin. Hi guys, ako pala si Lorenzo Legarda. Kami ang first owner na itong 2002 Isuzu Crosswind XUV variant. Mini-maintain ko yung kanyang period correct. Nakwento mo sa akin, kayo ang first owner na itong sasakyan. Yes, that's right, yung father ko. Sa dami-dami ng mga options nung year 2000, bakit Isuzu Crosswind ang napili nyong sasakyan? Yung kapitbahay kasi namin nakabili nung parang color royal blue XTO variant na nagandahan din ng father ko. Then dumating na ang 2002, ang kotse pa namin dati noon, that was the 93 Lancer Itlog. Siyempre, lumalabas na rin ang sira doon. Kaya yung father ko, naghanap na rin siya ng brand new at malaki-laking sasakyan, yung typical na family car. So during that time, tatlong AUV ang napagpilian niya, yung Mitsubishi Adventure GLS variant, yung Revo na VX200 at ang Crosswind. Buti na lang, yung ahente niya sa dealer ng Isuzu, sabi, baka gusto nyo antayin, may lalabas pa na bago. So, buti na lang itong father ko, inantay niya yung mas bagong Crosswind. Sa mall, doon sa Glorieta, way back 2002, doon sa activity center, naku, ang daming ganitong Crosswind doon. So, syempre, nadagdagan ng accessories and features. At syempre, may inintroduce din na iba't ibang kulay, tulad ng yellow, green, at itong orange. Ito pa nga yung center stage noon. Kaya pwedeng ituring din na parang baby Isuzu Trooper. Nung early memories mo nung sasakyan mo na to, kamusta? Kasi syempre, baby kayo nung dinadrive to nung sasakyan na. Well, first of all,
I was just 7 years old nung brand new to. During that time, kasama pa nga ako sa pagkuha ng releasing nito dun sa Isuzu Commonwealth. Talagang as much as possible, nire-retain ko yung period correct niya na accessories, ano yung specs. Though may kinabit din akong konti, like yung extra fog lamps, pinamags ko, tsaka syempre through time nasisira na rin yung stereo, yung keyless entry. Kaya nag-upgrade na rin ako into Android head unit at yung may may car alarm. Ever since, ganito ang paint quality ng Isuzu? Year 2000? O may mga na-retouch na ba dito? Well, yung buong katawan, hindi pa. Original paint pa to. Original paint to? Kahit hawakan mo pa. Though, aminin natin, kahit do sa mga pictures, which is send ko na lang sa'yo, matingkad pa nun. Pero at least sa ngayon, 'di ba, kahit 2026 na tayo, presentable pa rin. Kaya nga bro, napakakintab, no? Pero ito ang nakagarahe ba to? Oo, may garahe kami, may yero. Ito maganda guys sa nakagarahe. Kahit masabi nating may mga tama siya, which is gano'n naman talaga pag ginagamit, di ba? Makintab pa rin, no? Presentable pa rin. Ilan na ang tinakbo ng sasakyan na to? 237,000 kilometers. 237. Pero para sa diesel na sasakyan, parang baby pa yun, no? Oh, okay. Baby pa yun. Siguro tatagal to mga 500, 700, or more. Kapag naalagaan talaga. Siguro, baka kahit mag 1 million kilometers, ikaw pa rin talaga mananawa sa kakamaneho nito, sa tibay. Silipin natin yung engine bay, guys. Silipin natin kung ano itsura. Ano bang makina nito? Isuzu 4JA1, pasensya na kung madumi, naputikan na. 4JA1. Okay. Masasabi ko, very Jurassic talaga. Basic sa maintenance. Siyempre sa pyesa, wantusawa pa rin yung maghanap ng parts, which is talagang kaliwat kanan. So bro, sa 230,000 na tinakbo, may mga ano ka na ba? May tirik moments na ba to? Well, overheat? Sa awa naman ng Diyos, wala pa. Dahil kahit paano kasi naaagapan yung mga early signs eh. Tulad nung sabit sa clat, puti na lang inabot lang sa garahe. Sa overheat bro, kumusta? Wala namang naging problema. Unang-una yung overheat. Buti na lang dinaagapan ko kahit 'di ba kapag tumataas na yung needle, dinadala ko sa radiator shop. Ito pa yung stock niya na radiator? Yung stock pa yan. Ito pa yung stock guys. Nabalatan na lang yan, nabalatan lang yung paint. pintura na black. Ito ang itsura ng stock talaga na walang ginalaw bro, no? Direct injection, tolpang. Sa 230, may pinalitan na ba tayo? Mga oo naman, nagpapalit naman ng belt, tulad nung water pump, thermostat. Kasi medyo nagtataka na rin ako sa temperature kapag masyadong kapag tag-ulan, na parang masyadong malamig, wala pa sa kalahati yung gauge. Kalawang na yung thermostat eh. Siguro early signs pa lang. Pero yun bro, kunwari, kung paano mo alagaan tong sasakyan na to, pag may nakita kang medyo kakaiba, diretso sa shop agad? Oo, kahit pa kapag may nararamdaman na, may masamang tunog na, napatingin ko na kapag may time ako. Kaysa naman ma-aberya tayo sa kalsada. Sa 230, saan mo dinadala tong sasakyan? Everyday use, office, school? Isa sa mga memorable road trip bago magka-pandemic, na nadala ko pa to ng Subic, Zambales. So ang daan, expressway, NLEX, ECTEX, kahit nagkakaedad, kaya pa rin umabot ng maximum speed. Kaya pa rin mag 140. Kailan mo na-start magamit tong sasakyan na to? Kasi syempre sa father mo siya, di ba? Legal age na ako magmaneho ng sasakyan. Pinag-driving school muna ako ng parents ko. At saka dito ko na lang sinanay yung sarili ko mag-drive in manual. Hanggang naging daily driven nung... Since college, ito na kotse mo. Oh! Marami magtatanong, gano'n ka ba kadalas magpalit ng langis? Well, syempre kapag nakikita ako ng madumi yung langis, well, para sa akin, as much as possible, in-observe ko pa rin yung 5,000 kilometers PMS. Okay guys, silipin lang natin saglit yung mga sticker, no? Kaya at least nandiyan pa rin yung mga tags. 4JA1. Ito yung non-turbo? Non-turbo ba to? Yan, non-turbo. Kasi may Non-turbo. mga lumabas pa na cross-wind na may turbo yan dito eh. Ito guys, so simula pa noong 2002, kompleto pa siya ng mga decals. At hindi dinikit, tol, no? Intact talaga. Pan, ano yung pinakamasakit na binigay na problema sa inyo itong sasakyan na to? Well, If unang meron naman man. sasabi ko, baka normal lang naman yung ma-flatan ka ng gulong. Natural, makakagulong ka ng pako sa daan eh. Hindi naman maiiwasan yun. Well, meron din yung nagalusan tong harap dati. May UB Express kasi na pinanggaan niya yung mukha kung kailan tumawid sa intersection. Pero at least slight lang naman. Minor yung
accident. Oh, yun na, wala ka ng breakdown sa kalsada. Wala pa ring breakdown. Iba talaga, brother, kapag Isuzu na sasakyan. Oo, totoo nga. Kapag talaga sinabi mong Isuzu, typical na pwedeng pamana car eh. Oo, totoo yan, bro. Totoo yan. Palagi ko naririnig yung ganyan story. Ito yung mga headlight, ito, all original pa to ever since 2002. Well, yung headlights, original pa to. So ito pa yung binigay nung factory. Tapos itong fog lamps, ano na yan, replacement na yan. Pero ito, nagkataon ulit dahil dala nga ng wear and tear, napasukan ulit ng tubig. So sa future, may balak pa rin ako na bumili ng isang pair uli. Tapos ito rin, dahil ang overrider bull bar, kasama talaga ito sa ganitong variant ng crosswind. Dala ng katagalan ng panahon, nabasag din. Kaya bumili din ako ng panibago para ma-maintain pa rin yung image ng XUV na crosswind. Ano yung mga variants ito, if pwede malaman? Nag-umpisa sa XTO, XT, XL, XUV, tapos may XUVi, which is yun nga yung may TV na sa headrest. Siyempre, iba ka noon kapag may TV yung headrest mo. Nung nabili namin ito, kung di ako nagkakamali, doon yata lumabas yung XUVi variant. Parang buwan lang ang pagitan. Pero di ba inantay nyo na rin lumabas to? Oo. Sana nag-konting antay pa. Talaga nga naman, no? So, minsan marketing strategy talaga ng mga car manufacturer. Ganun talaga. Pero yung pinagkaiba netong variant na to, dun sa XTI, yung sa headrest na TV lang. Yes, yun lang. Tsaka, syempre, may mga special color yata yung XUVi. Kung di ako nagkakamali, meron ako nakita dating silver, gold. Syempre, iba yung upholstery sa loob. Bro, ang sumunod na crosswind ba is yung matulis na yung yung headlight? Kung di ako nagkakamali, lumabas yata yun around 2005. So, doon naman nila nilabas yung Sportivo variant, which is yun naman yung top of the line panahon na yun. So nagkaroon ng facelift, iniba yung muka, iniba yung taillight, iniba yung upholstery. Tsaka syempre, may pinagmamalaki nila na may TV. Back in the day kasi guys, kapag may TV ka sa kotse, yung Big time ka noon, di Big ba? yun, di ba? Big Early yun ang 2000s eh. Okay, silipin natin bro dito sa gilid, no? Ever since, talaga to? Lahat ba ng crosswind two-tone, bro? Masasabi ko hindi lahat. Kasi katulad nito XUV, talagang lahat talaga may silver dito sa baba. Maliban dun sa iba-ibang kulay, pero may crosswind din na lumabas na monotone eh. Like yung XUVi, buo yung pagka-gold niya, taas at baba, saka yung silver. Sa mags, bro, Dati, matagal ko na talagang pangarap yung TE37 na yan. Dati nung nag-umpisa na ako magtrabaho, humihinto-hinto ako sa mga tindahan ng mags. Nagka-canvas ako. Siyempre, alam mo yan, bilang mo tayong mga car guy. Siyempre, dumating din ang panahon na nakapag-ipon ako at nabili ko yung gusto kong mags. fan ka rin pala bro ng bronze na Oo TE37. naman, bronze. Walang kamatayan to guys. TE37 the world. Okay, bro, sa suspension, yun, curious ako, pang ilalim, kamusta ang Isuzu? Well, don't expect much sa mga mas bagong sasakyan. Siyempre, medyo matagtag pa rin. Pero at least, maasahan mo ring matibay ang pang-ilalim. Kung huling-huling nagpalit pa ako ng mga ball joints nito, shock absorber, way back 2014 pa. Ang tagal na, no? Oo. Doon sa dinayo pa namin sa Banawi. Buong araw lang ginawa. Tapos buhay na ulit, no? Oh, buhay For na 10 ulit. years ulit. So ngayon, wala pang signs ng sira, wear and tear? Yung like sa mga ball joints, sa manibela, wala pa. Hanggang ngayon? Oo. Okay. Siguro baka minsan depende na lang siguro sa quality ng parts na nakukuha mo. Baka this time sinuwerte ako. Nung ginamit mo siya, ilang odo ang nagsimula? Ay, hindi ko na maalala nun. Siyempre baka nasa pa lang nun, 100,000 and above. Pero kung di ako magkakamali, first 100,000 kilometers way back 2008. Nandiyan pa yung CASA record booklet. Silipin natin dito sa kabilang side. Mga panahon na time na to, uso ang mga chrome-chrome, no? Yeah, totoo. Napansin ko sa taillight mo, meron ka rin mga garnishes, no? Yeah. Sa ganitong crosswind talaga, wala talagang chrome yan. So, yung parang black na plastic talaga from the door handle, yung side mirror, at syempre walang nakakabit sa taillight. Bibilhin mo yan as aftermarket na. Yung roof rack, since 2002 rin yan? Nabili yung roof rack nung 2004, kaya wala ka na makikitang ganyan eh. Kaya nga design eh. Ito pa guys, yung mga may funky colors eh. Tingnan mo to. Yung Minsan may bro, brand na Explorer, oo. minsan teal, minsan pink. Pero ito yung color yellow. Ganda guys, all original paint brother, no? Trunk nito. Pwede natin Sure. mabuksan. So ito pa yung tinatawag na
bench type. Sorry, may gamit. Ito yung magkaharapan, bro. Oo, magkaharapan, yung apatan. Hindi katulad doon sa mga mas bagong crosswind kasi, paharap. Para bang yung mga nasa mas bagong SUV. Wala nang halos gumagawa ng ganito, no? Sayang. Ay, wala na. Wala na, no? Masasabi ko na mas maluwag pa rin ang third row nito kaysa sa mga mas Oo, bagong totoo. SUV kasi nilagyan na ng mga sidings, yung may cup holder. Sikip Kaya na, parang sisikip at saka parang tumaas yung flooring ba. Ano ang iba niyong sasakyan, bro, sa bahay? Meron pa kaming 2015 na Isuzu MU-X. Pero yun, nakaharap na sila lahat. Oo, nakaharap na. Yung parang traditional na nilulubog. Oo. Alam niyo guys, since yung Revo rin kasi, bro, ganito yung style eh. Pero parang Yeah, wala totoo. nang iba yung luwag tsaka yung saya ng buong pamilya kapag ganito yung style eh, no? Oo, totoo. Yung kompleto kayo, kahit medyo awkward yung nakakahilo kasi nakatagilid ka, di ba? Oo. Medyo sa POV mo tol, nakakahilo yun kasi parang hindi sana yung mata natin patagilid. Pero masaya umupo sa ganitong upuan, di ba? Isipin nyo guys, 4 ang kasya dito. Sidings, bro, ito pa rin. Yeah, original pa yan. Ito pa rin yung cardboard na binigay sa factory. Wala pa tong bro, wala pa tong polish, never na detail. Well, Yung mga- speaking yung of mga that, cosmetics. Nung nag-20th anniversary to, syempre, minake-over ko. Pina-interior detailing ko na, exterior detailing, at undercoating kasi kinakalawang ng ilalim eh. Natural lang naman niya sa kotse na nagkakaedad. 1 linggo siya sa talyer. Sa talyer nyo pa pinadala? Oo, sa shop. 1 linggo. Ang pinakamalapit na shop sa amin nun, yung kaya kong lakarin lang para namomonitor ko siya. Dito naman tayo sa driver side, guys. Brother, ang nakakatuwa sa ganitong sasakyan ay yung bench type, no? Yung walang center console, di ba? Kasi mas Yes. maraming nasasakay. So, kasya ang tatluhan nga dito. Pero kung sino man nasa gitna, maalanganin siya sa cam view. Tatamaan siya. Pero ito kasi yung mga uso, guys, dati, no? Oo, dati. Brother, bakit ka naglagay ng ganito? Ito, ang kwento naman nito nung brand new pa to, na pansin kasi ng tatay ko na nangingitim. Kaya nung bagong-bago pa to, nakabit na tong dash shield. So probably kapag ito, binaklas mo ngayon, baka mancha lang ng adhesive ang makikita mo. Pero maganda pa yung tuktok nung dashboard. Ito rin ba, bro, yung mga dashboard na nagka-crack? Parang sa mga small body. Parang alam ko naman yata matibay naman yata ang dashboard ng Crosswind eh. Never ko nabalitaan na pumutok. Sa mga groups, Isuzu groups, walang ganong story. So far wala akong nabasa. Kung hindi ako nagkakamali Ang ano lang naman dito sa interior, ang sakit lang naman, ang mga sirain lang. Ito, yan, pinalitan ko na itong mga to. Kasi parehas ng laylay. Dala ng kalumaan. Pero buti na may nabili pa akong brand new. Ni-replace ko. So, ayan. Siyempre, ito yung picture. Mamaya, ikot ka dyan. Oh, guys, ito nakakatuwang picture. Asan ka dito, bro? Ito ako, nandito ako sa gitna. Ay, nakakahiya. Madumi. Ayun, oh. Halata bang madumi? Ito, punasan ko lang. Punasan natin, guys. Baka mag-fade, bro, ah. Hindi. Di ba mag-fade yan sa alcohol? At saka may soft ka. Ay, shock. Nag-fade. Nag-fade na. Sabi ko na, bro, kabisado ko yan. Hindi, sa bagay, meron naman akong soft copy niyan eh. Pakita na lang natin. Yung original, nasa nasa bahay. Ito guys, papakita Send namin ko, sa inyo yeah, para send ko malinaw yung mga pang. picture. Ayan, nakakatuwa naman guys. Ito yung So, first ever na kotse nila, oh. Mga madali pang masira dito sa interior ng Crosswind, yung itong 4 na aircon vents na yan. Naghihiwa-hiwalay din sila. Naghihiwa-hiwalay yan. Siyempre, yung bago, Nagkakaaway. malutong na ulit. Siyempre, dala na rin ng panahon yung Pioneer stereo na pinubay ng factory. Nasira na rin. Bali, nakadalawang head unit pa kami na Pioneer. Siyempre, for the past 24 years nasisira parang cellphone. Hanggang sa nauso ang Android head unit, nag-upgrade na ako ng Android head unit para at least nakakapag-waze, nakakapanood ng balita sa labas. Pakinggan natin ang pag naka-start ang sasakyan na to. Ayun, oh. Iba na ang tunog ng mga diesel ngayon sa diesel dati, no? Ngayon parang sobrang tahimik na. Ito, syempre talagang maingay Kahit idaan mo sa kapitbahay, talagang maririnig ka na dumadating ka Unlike ng mga common rail diesel, mas tahimik na parang kotse. Pero ang nakakatuwa, ever since na nabuhay tong sasakyan na to, ganito na talaga yung level ng ingay niya, no? Ito na talaga siya, guys. Pero may friend ako na ayaw nila ng diesel kasi medyo ma-vibrate, maingay. Kaya sila nag-gasoline. Pero naman talaga kasi dati, kaya mas pinipili ang diesel, brother, dahil tipid ang Totoo, crudo. tipid. Ngayon, nakatipid ka 3 pesos. Totoo. 3 At saka pesos ang lang prediction dati ng father ko, dahil galing nga kami sa Lancer Itlog, based on his personal experience, malakas daw sa gas, nadala siya sa gasoline. Kaya na-motivate siya maghanap ng diesel-powered na sasakyan. Okay, matanong ko pala, bro, sa diesel consumption, kamusta ang crosswind mo? Kung di lang ako nagkakamali, 7 to
kilometers yata sa city driving. Nung 2023 uli, pinang long drive ko to ulit. Simba kami doon sa Our Lady of Manawag, doon sa Manawag, Pangasinan. Kayang-kaya pa rin ng isang full tank. Balikan, nag-half tank. Partida, 100, 120 patakbo ko. Tipid pa rin talaga guys sa crudo. Masasabi mo ba na okay pa sila kumuha ng ganitong model ng sasakyan ngayong 2026? Siyempre, yung mga gusto pang bumili ng crosswind, masasabi ko na very low maintenance pa rin. Marami pa rin pyesa mahahanap, kaliwat kanan, one to sawa. Marami pang brand new. Pwede pa naman din surplus. Magkano ba ang valuehan ng ganitong second hand ngayon, brother? Mga nasa 300? Kung titingin ka sa Marketplace. para mga naglalaro pa sa 200 to 250,000, Tapos yung kotse, napakatibay, no? tibay. Ano yung narinig mong horror story sa mga sasakyan nila tulad nito? Mga madalas tinatanong, anong gagawin kapag ganito yung nangyari? Ano yung mga horror stories na narinig mo sa ibang tao? Well, Sa ganitong sasakyan? unang-una, sumali ako sa Team Isuzu Pilipinas. Shout out. Parang wala naman yata silang horror story na pinopost. Imbis yun, piniflex pa nila kung gaano kalayo nila nadala yung Isuzu vehicle nila. Ilan yung pinaka mataas mong milyahe na nakita? Yung pampasada ng UV Express yun, 800,000. 800. Yung tipong nga kahit yung speedometer, pundido na. 800. I would say, totoo. Kasi hindi pa uso yung AI nun. Ay, oo, totoo. Guys, dito sa likod, ito yung napakaluwag na version ng mga SUV. Actually, technically, hindi naman to SUV, brother. AUV ang tawag dito. AUV ang tawag, guys. Pero sana, ibalik ng mga manufacturers yung ganitong style ng seating position. Pero tingin ko mawawala yung mga features, Oo. Yung mga airbags, yung mga cup holders. Pero sana, gumawa sila ng version na ganito ulit. Nakakamiss lang. Totoo na. Nakakamiss lang na maglabas ng all-new na crosswind. Bakit hindi? Sana maglabas na ng bagong kaha at mas malakas na makina at compliant sa smoke emission. Kasi yung mga ganito, nahuhuli rin sa sa smoke belching Ay, kung ganun? pabaya ka. So, ano yung mga prevention na ginawa mo para mabawasan yung pagpupusit ng sasakyan? Well, basic, yung change oil para kahit paano malinis pa rin yung usok na lumalabas sa tambucho natin. At correct me if I'm wrong, premium na diesel ang kinakarga ko kapag may budget para maganda ang sunog. Buti naman, ang kagandahan din dito sa diesel engine ng crosswind pala, kahit kargahan mo ng premium na diesel, turbo diesel ni Petron or B-Power ni Shell, wala namang negative reaction. Mas gumaganda pa nga yung takbo. Kasi hindi katulad ng ibang sasakyan, di ba? Parang kinargahan mo lang or masaklap, tinirik ka. Totoo. Talagang ibababa mo yung tangke mo. May halong tubig, no? Nakakatuwa talaga makakita ng mga ganitong sasakyan, guys. Isipin mo, year 2002, guys, ganito kakintabi yung bubong. Na to? Siyempre na-polish na yung paint. Napolish na dahil nga pin-exterior detailing ko. Pero 6 years ago na rin. Kasi Noong 2022, 20th anniversary. Oo, 4 years ago. Tagal na, no? Ganda ng mga sidings. Ito yung mga classic na sidings, guys, ng mga sasakyan. Walang cup holders, bro, no? Tsaka manipis. Sidings ngayon, guys, ang kakapal na. Makapal na. Ang kakapal. Sa mga gusto kumuha ng ganitong crosswind, ano yung mga dapat nilang bantayan? Well, usual sakit ng sakyan, masasabi ko very minor lang siya. Una, basta alaga lang sa makina. Through the years, ang lumalabas lang naman na issue is yung electrical, like yung fog lamps, napupunde, grounded, power windows, minsan stuck up, lalo na sa likod kapag hindi kasi nagagamit. Kaya pabalik-balik din ako sa electrical siya para paayos yun. Pero sa mga bulok, Encounter ko na oil sludge, meron ding pumatak na langis. Pero syempre, pinacheck ko rin yun. Pinaayos ko rin. Syempre, dala na rin ng wear and tear. to end our video, sino gusto mo batiin or i-shoutout? Shoutout sa Legarda family, De Jesus family, especially sa aming Papa in heaven, which is siya ang original owner nito. Ang aking Kuya Michael, Ate Jessica, and Miggy Boy. Shoutout sa Team Isuzu Pilipinas. Shoutout sa mga car media na napitikan nito kasi pumupunta nga ako sa mga car meets. So ilang beses na din ito nakunan ng photo. Siyempre shoutout sa buong car community, mga car meet organizers. Masasabi mo bang itong sasakyan na talaga pangmatagalan sa inyong family? Yes, masasabi ko talagang pangmatagalan siya sa family. Long as na pinapanalangin ko, sana si Isuzu Philippines suportahan pa itong mga gaitong sasakyan katulad sa spare parts. Siyempre, spare parts lang naman din ang sagot para humaba ang buhay ng isang sasakyan na nagkakaedad. Sana natuwa kayo sa vinlog nating sasakyan na ganito.
Sobrang nakakatuwa makakita ng ganitong sasakyan guys. Kasi as you can remember, meron din kaming, kilala mo ba si Toyota RR, yung Revo namin? Oo, napanood ko, di ba? Na-stock up pa sa ano yun eh. Yung automatic. Totoo. Transmission. Nakakatuwa lang guys, nakakatuwa lang kasi marami pang ganito mga sasakyan at sana hindi sila bigyan ng, kumbaga yung sa mga laro, ikat yung server nila, no? Oo. Sana magpatuloy pa at kasi nakakatuwa guys makakita ng mga ganitong sasakyan. Sipin mo 2002. Ngayon brother, ginagamit mo pa rin to everyday? Oo, everyday. Sa work. Kaya masasabi ko, hindi pa rin siya ganun kalaspag kasi mas matagal pa yung oras na nakaparada kaysa sa biyahe. Siguro kung matagal lang na bumabiyahe, babad sa traffic. Yun lang. Ano, everyday ka ba may pasok? Eh, sa akin, kasi naging work from home ako. So, lalong nakakatipid sa gasolina. Okay. Sa diesel. So, ayun guys, so sana makahanap pa tayo ng mga ibang sasakyan tulad nito na first owner galing. Kasi curious ako sa paano nila napastay ng ganito ang kanilang mga sasakyan. Dahil nga binubuhay ulit natin yung ating Toyota Revo guys. At brother, ito yung mga kalaban nila nung era nila, no? Oo. Crosswind. Tsaka yung adventure. O Adventure, isa pang napakatibay rin na sasakyan. Umabot sila ng 2018 ata, 17. Ganun pa rin yung itsura nila, no? Ano lang, facelift lang. Facelift lang Oo. talaga. Kung ako nga lang din, no, hindi ako kontento sa itsura nito. Pwede ko rin bilhin yung parts ng pang-sportibo, minodify ko to eh. Papalit ka ng fender hood, bumper, headlight. Oh, ito lang, yung ilaw, yung bumper, Fender, yun lang. tsaka Oh, hood, no? bibilin mo lahat. Abangan nyo sa mga susunod na vlog boys kung ano ba yung makakita natin mga interesting na sasakyan tulad nito. Sana nag-enjoy kayo boys. Brother, again, salamat. Salamat. Thank you. Kita-kita sa mga susunod na video guys. Let's go!